rin ng Panginoon. Noong linggo na nag-testimony ako rito, na kung saan si Pastor Efren ay mismo binisita ng ating gobernador, si Guito. Binisita siya ron, ang dami nilang kasama. Pati yung katandem nila na si Vice Mayor Edward Tadeo na tumatakbo ngayong mayor doon, yung katandem ni Guito, pinuntahan si Pastor Efren doon. Sabihin na natin, nanliligaw siguro kasi nga, campaign time. Pero hindi natin may tatago yung katotohanan na naging mabango ng sigar. Amen? Naging mabango ng sigar. Amen? Ito, okay, ang GOC rito, may GOC rito, nagpatuloy ang GOC rito, nagkaroon dyan sa Pangaldan, sa Salaan, naging sentro ang Salaan. Meron tayo sa Marcela, sentro ng pangkalahatan ng Marcela. Pero hindi pa nangyayari yan. Na kahit putuhan, papanawag ka o bibisitahin ka na nasa katungkulan. Hindi pa nangyayari. Ngayon nangyayari yung siguro talagang nahayag yung katawan natin ng Diyos. Bigla, di ba? Bigla. Ilang taon pa lang tayo noon sa Sinar, ang ganda. Tapos ngayon, kailan lang na-establish na talagang after 7 years, ayun, medyo bumangon tayo sa barangay. Kasi nga, yung pagtutulungan, yung paggawa ng kalsada, tulong-tulong mga tao, pag gumaganda yung lugar nila, after 7 years, naging mabango sa barangay, hanggang sa naging mabango sa bayan. Ngayon, kumalat na hanggang sa lalawigan. Ito ang napakaganda na pong pangyayari mga kapatid. Kilala niyo si Conrado Estrella III? Hindi ko kilala. Ako hindi ko rin kilala. Hindi ko rin kilala. Siya ang sekretary ng DAR, Department of Agrarian Reform. At ito ang pinakamaganda ron. Ngayon kasi nga, nagkakalabuan si Vice President at saka si President. So, ang nangyayari, pagka wala sa bansa si Presidente, sa kanila daw pinagkakatiwala ng bansa. Kasama niya si Vermil. Sa kanilang dalawa, ipinagkakatiwala ang bansa. Pag umalis si Marcos, kita niyo kalakas ng tao. Kanyang pinagkakatiwala. Ito ang napagandang pangyayari mga kapatid. Ipinatawag ni Conrado Estrella III, Department of Agrarian Reform, si Pastor Efren sa bahay nila. Saan ba? Hindi ko alam kung dyan sa Umingan o sa ibang lugar. Nakita sila. Nag-kwentuhan, ang gusto ko lang sabihin, mabango na sila. Dati, lalawigan lang. Ngayon, baka makarating na ng Malacanang. Pwede, kasi inano sila ni Conrado, ni Estrella, sabi na, kung gusto nyo makarap si President Marcos, gagawin natin na appointment. Ang bilis. Yun agad ang offer ng ano. Kita nyo, President nyo, Malacanang na ano. Pwede mangyari. Pwede makaharap ni Pastor Efren si President Marcos. Kita nyo kung gaano kabilis ng paglago, ng pagkusbog ng silar na ito na itinarin ng Diyos. Ang bilis. Kaya, pag-usap nila, walang pangakong hinihingi si Estrella. Kasi nga yung anak niya kasi tumatakbong congressman, yung anak niya. Kaya nagbaguhan. First time niya yata. Tapos congressman agad. At saka, bagito. Hindi siya humingi ng ano bang kapalit. Hindi niya binanggit sa usapin nila yun. Amen. Hindi na binanggit. Yan ang pangyayari. Pero kasi nga, Pastor Efren kasi, ang
yun nga ay nasa bilang isa. So, ito raw mga usapin nila. Nabalitaan daw nila yung kasaganaan ng sinabi, yung pagkakaisa, yung pagtutulungan. At alam niya na galing kung saan yung mga tao doon. So, sabi niya, kung kailangan, mayroon kayong mga kapatiran dyan, sabi niya na professional, sabi niya, kung kailangan niyo ng trabaho, ipapasok daw nila. Ipapasok nila. Kasi nga, yung director daw yata ng Heart Center, director sa may Baguio Medical Center, yung bagong bubuksan na hospital dito sa may Rosales, Conrado Estrella Hospital, at saka RHU Mingan, yung mga director daw dyan, siyang naglagay. Kaya sabi niya, kung mayroon kayong mga kapatiran ng mga professional na gusto magtatrabaho, gusto niya tumulong talaga sa komunidad ng sila. Sabi niya, pasok natin. Hindi niya, kaya sabi nga ni Pastor Rodriguez, mayroong isang doktor, bagong graduate, tapos sabi niya, nag-ano nga sa, ngayon, sa Maynila. Dahil sabihin niya kung saan niyo gusto, Maynila, sa Baguio, doon sa Rosales, o kaya sa Mingan. Sabi niya, bukas pwede na siya magsimula. Ang bilis. Malakas siya ng tao, pero hindi siya humihingi ng ano. Pero ang sabi nila sa mga nakasaksi, hindi lang si Pastor Emiliano pumunta, kasama si Pastor Laurenio at saka yung isang kapatiran, kasama si Simon. Sabi nila, mababa yung kanyang kalooban, down to earth, madaling malapitan, at sabi nila may pananalig sa Diyos. Kasi nga, sumasagot siya minsan according to the versikulo kung sumagot. Kaya, sabi nila, madaling mababa ang kalooban niya, madaling kausap. Kaya, dahil ko ito rin pa surrepray, yung condition ng mga tao dyan, sabi niya, pati sa hospital, sabi niya, sa Umingan Community Hospital, or sa Rosales, doon sa Estrella Hospital, sa may Rosales. Sabi niya, tinawagan nga nila yung director doon pinakausap tayo Pastor Efrain. Hindi naman dinitali ko yung pag-uusap nila. Pero ang sabi nung Estrella, sabi niya, punta lang kayo doon, Pastor. Tapos sabihin nyo lang na pinapupunta mo yung mga tao doon, patanggapin ng nila doon. Pwedeng ilibre nila ng pagkagamot. Kita nyo yung biyayang dumadalo sa lugar na yun. Galing ng Panginoon. Sabihin man natin, siguro naliligaw, pero yung pagbango kasi ng sedar, sabi ko sa inyo, itong Geocel ito, hindi naman pinapansin. Kahit nga sa nasinto, pinapansin na, hindi naman. Pero yung sedar, pinansin na ng lalawigan, pinapansin na ng ibang mga napakaganda ng pagkaka-establish ang Panginoon sa atin. Kunento din ni Pastor Efrain, yung ibang mga lupalot, may titulo, yung iba wala. Parang possession lang. Sabi niya, doon sa may temple, balang nilang magpatayo ng building, templo, para sa bahay ko yan. Walang hiningi si Pastor Efrain. Kunento niya lang. Pero sabi nung, Australian na yun, sabi niya, consider it done. Done agad, done. Wala pa silang napag-usapan, pero done na. Siguro yung problema sa lupa, madaling sagutin niya yun. Australia. Pero yung templo, ewan ko lang kung kasama yung sa done. Yung done na sinasabi. Ang galing. Sabi nga niya, gusto niyo, Pastor, bigyan ko kayo ng 5 hectares, taniman ng palay sa may karayungan. Hindi sumasagot si Pastor Efrain. Ayaw niyang makompromise. Hindi sumasagot. Pero, pag sumagot si Pastor Efrain, 5 hectares agad, pwedeng ibigay. Sakahan ng mga pastor, ng mga manggagawa. Palayan yun. Patag kasi. Karayungan. Ganun sa kabilis. Ano po ba mga sinabi niya doon? Ayun. Kamay 23, yung hukay doon na
may bukal daw. Baka daw, hindi. Sabi nila, bubuhayin nila yun. Lalagyan nila ng water system. Kasi maganda yung tubig dun eh. E pinakukuha ng tubig sa inyo system, paggawa nila ng ano, alam ko ba't galing. Inano lang ng pressure. Pressure. Oo. Yung tangke, yung makina. Hindi, makina. Basta yun yan. Para dalhin yung tubig doon sa inyo. Yan ang ginagamit. Ay, motor. Yun daw, doon bubuhayin yung tangke para masuplayan ng tubig ang buong 23. Hindi ang buong 23. Pero hindi pa ito lahat confirm. Pero nangako sila. Kaya, pare ng Panginoon. So magiging maganda at magiging magaan yung magiging kabuhayan ng sanghay doon ng mga kapatid. Kasi yun lang ang pinakakailangan talaga doon na medyo neglected ba? Tubig. Amen? Tubig. Kaya yun lang. Pagka may provide yun, napakaganda. Ang gandang magbuhay na doon. Kaya salamat sa Panginoon. Ano pa ba yung mga pangako nila? Yung highway, patuloy. Hindi ko may kwento natin. Pero ang dami nilang sinabi, hindi naman ipinangako. Pero it gives hope para sa mga kapatid na nandoon sa 23. Hindi lang sa 23, maging sa 25. Bahala na kayong makimarites sa mga kapatid doon na nakarinig ng totoo. Baka sila may detalye nila ng maganda yung mga patotoo doon na ipinahayag nila. But it is all hope for us na ibinibigay niya. At hindi lang basta-bastang tao. Mga pangyarihang tao na gustong tulungan. At sabi nung estrella niyo, gusto ko yung ginagawa ninyo. Nilalapit niyo ang tao sa Diyos at nagkakaisa kayo. Sabi niya, ito lang ang hinihiling ko, ipagpatuloy ninyo na pati ang mga kabataan, patuloy na maging madasalin at maging malapit sa Diyos. Yan ang hinihiling. Pero kakahanap tayo ng kakampi. Kakampi. Kasi although pinagpala na tayo doon, pero kasi may mga problemang dumarating sa ibang mga lupa. May mga lumalabas na nagmamayari. Pero kayang-kaya ni Pastor Efrain kasi nabili na niya. Talagang it is all in goodwill na possession ni Pastor Efrain. Kayang-kaya niya yun. Pero with the help of others siguro na mas malaking tao ay mas magiging madali. Walang problema. Eh, sabi nga niya, done. Kaya purihin ang Diyos sa mga pagbabalang ito na dumadagsa sa atin, sa loob po ng sila. Kaya purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Matotoo pa po kapatid. Sa mga nais na magandang naman.